O mga kababayan, nadenggoy ako nito mga kababayan eh. Babala, asawa ni Babalu. Baka nakita nyo ang clip na ito sa ilang social media mga kababayan na hindi kumpleto. Panoorin nyo muna ito mga kababayan ha, bago kayong matuwa. Dahil, ano ba ito mga kasamahan ni Marcoleta? Smio. Parang nang prank mga kababayan eh. Tungkol sa pagbasura daw sa impeachment doon sa Korte Suprema. Kaya kung nakita nyo itong clip na ito sa mga social media mga kababayan na nakakat at hindi tinapos, wag nyo munang i-share at mag-comment na kung ano-ano, baka mabitag tayo mga kababayan ha. Ay ano ba naman talaga ito si Jean? Ay nako Jean. Kung anong pinagsasabi ko, panoorin nyo po ha. Panoorin nyo. Kayo na lang ang humusga. Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga ilang minuto pa lamang ito. Mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Nelson. Binasura na? Binasura na daw ang impeachment. Po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan, Yes, ano ha? Paano nabasura ang impeachment? Korte Suprema ba ang nag-handle ng impeachment dito sa ating bansa? Di ba ang Senado? Pero may petition para i-question mga kababayan eh. Ang Senado, sabi po, mga kababayan, mainit-init nakita mo itong papel na hawak ko. Mainit-init pa. Umuusok nga eh. Mainit pa daw. Batay po sa report at mga mahistrado mismo, Nelson ha? Mga mahistrado po ng kataas-taasang hukuman ng bumoto at 5 sa 8 mahistrado ng hukuman 5? ang nagsasabing dapat pong ibasura. Bakit ang 5? impeachment. Bakit 8? Di ba mas maraming mahistrado ang Korte Suprema? Opo. Ano ha? Eh baka hindi pa po ninyo ito alam. 2 po naman ang bumoto para tanggihan, tuluyan na pong tanggihan ang motion ng impeachment. Ano ho? At ang desisyong ito, mga kababayan, ano ho, ay mukhang dapat ay matanggap ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Aling mamamayan ang pinagsasabi mo? Jean, tapusin po natin mga kababayan ha. Tapusin nyo po ha. Breaking news po ito. Breaking news pa ha. Tapusin nyo po para hindi kayo madenggoy. Data ko dyan ha. Oho. Para wala naman ako nag-browse ako ng mga news. Oo nga. Wala naman ako nakitang ganyan. Bago pa lang. Kahapon pa yan eh. Ngayon walang balita. Sabi ko nga sa'yo. Sigurado ka dyan ha? Ano lang natin yan. Baka naman katulad yan dyan nung isang report na di umano ang dating Pangulong Duterte ay nag-apply ng asylum. Anong? Be careful kayong dalawa ha. Baka matulad kayo ni Ka-Eric. Ang SMNI natanggalan ng prangkisa. Baka kayo ang susunod dahil mapagkakatiwala ang source. Ewan na natin. Yun ang minsan yung mga mapagkakatiwala ang source, hindi mapagkakatiwalaan yun. Alam mo sa media, yun ang ating palusot lagi. Batay sa mapagkakatiwala ang source. Ay, ito po sa atin, hawak natin ang desisyon. Hawak ang desisyon? Hindi po. At, paano mo nakuha, Jean? Paano mo nakuha? Out of 5 na maestrado po ang bumoto at sinasabing dapat ibasura ang impeachment. Teka muna. Kasi cover ako ng Supreme Court. Oo. Ang alam kong maestrado ng Korte Suprema ay 15. Yes. Ayun yung unbank. Unbank yun. Ay, ano ba yan? Wala. Ay, ito. Ano ito? Pati kasamahan niya mga kababayan duda. Duda sa breaking news si Jean. Division ito. Hindi pa po ito... Sigurado ka? Kasi ang alam kong mga division, 5 lang sila eh. Ay, ito. Para sumobra, 8. Oho. 5, ang alam ko pinakamarami sa isang division. Ang alam ko, simula sa 3 mapila, naging 8. Ganun. Ang alam mo? Kaya out, 8, 5. Tatawag ako yung kakilala kong justice ha. Sige, tawagan, Pinakonfirm pa mga kababayan, Hindi. Justice Jomar Canlas. Retired na yan eh. Ito ay active ha. Sige, tinawagan pa daw ang justice mga kababayan. Ito, kayo, wala kayong kabilib-bilib sa akin eh. Ha? Walang balita eh. Wala namang binalita na ganyan. Oo. Hello? Tumawag-tawag pa, hello, may kausap ka ba? Speakerphone mo para... Meron nga? Meron. Tagalog ha? Meron nga? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Meron nga daw. Gusto confirm, kinonfirm. Ang isa lang din ang nag-confirm mga kababayan ha. Binasura na daw ang impeachment sa Korte Suprema. Di ba tatanggap ito ng ating mga kababayan?
Eto na mga kababayan, eto na ang twist. Huwag kayong mabiktima katulad ko. Nung napanood ko to sa TikTok, halos maglulundag ako sa upuan mga kababayan. Walang pagsidla ng aking tuwa. Only to know nung nakita ko ang full video na ang sasarap magkumpugin ang mga ulo ng dalawang ito na nagbigay sa atin ng false victory. Oy, Marcoleta, pagsabihan mo dalawang ito, ha? Pagsabihan mo! Ito si Jane at si Nelson. Ibalita mo na kung anong detalye. Baka sabihin nila fake news yan. Ibinasura po, mga kababayan, lakas niyo po yung volume ng inyong mga telebisyon, radyo, at saka ng social media account. Ito na po ang Ay, sipon mo, Jane! latest may kinalaman po sa impeachment complaint na kinakaharap ng mataas na opisyal ng South Korea. Ha? Ibinasura po ng... Ay nako. Ang pinagsasabi pala nila mga kababayan South Korea. Kaya nga, sa umpisa pa lang mga kababayan, ang sabi natin, wag muna kayong mag-celebrate kapag nakita nyo ang clip na iyan doon sa ibang social media platform. Dahil chinap-chap mga kababayan Chinap-chap. Hindi tinapos yung sinabi na South Korea pala yung sinasabi nilang Jane at Sena Nelson. Kasama ni Marcoleta. Nag-celebrate na ako Tuwang-tuwa na kami ng aming pamilya mga kababayan na yes, at least binasura na ng Supreme Court. Iyon pala, nakiklickbait pala ito si Jane. Pati si Nelson mga kababayan, kasali na rin dahil tumawag-tawag pa mga kababayan. Tapos, nagtagalog ha. Oo, meron. And then, ang tinawagan daw niya, justice sa Supreme Court. Tapos, Supreme Court pala ng Korea. Bakit ka nagtagalog? Konstitusyonal na hukuman ng South Korea ang impeachment laban kay Prime Minister Han Duck-soo. Hoy, Paduano, patawag niyo nga itong dalawang ito. Ito lamang Lunes kahapon. Yan po. Pero, kakampi po natin yan mga kababayan ha, dahil kasama yan ni Marcoleta. Pero hindi maganda yung joke ninyo ha. Wale. Tibay ng ebidensya, wale. Nelson. Totoo nga, Sino ba Totoo nga So, umpisa pa lang dapat, sinabi nyo na South Korea. si Hang Duck-soo? Ito po'y ang matapos ang desisyon, magbabalik ito sa kanyang tungkulin. Anong paki namin sa South Korea? Mas malaki ang problema sa Pilipinas. Acting president ng South Korea. Patuling-tiling pa itong mga... Dun sa unang presidenteng tinanggal. Yung nagdeklara ng martial law. Nasayang lang ang oras natin dito mga kababayan. Nasayang lang. Pero kailangan pa rin natin warningan kayo. Kaya natin pinlay kahit na basura naman yung discussion nyo dahil South Korea, ano namang pakialam natin. Pero, warning lang ito sa inyo mga kababayan kapag nakita nyo yan sa social media na nakakat, akala natin si BP Sara at Supreme Court ng Pilipinas. Ingat kayo, baka fake news kayo mga kababayan. Alam naman natin na Jane Nelson, na marami ng mga kababayan nating pinakulong, hinuli ng NBI dahil nagkakalat ng fake news. Paano kung mayroong naniwala dahil nakat diyan sa social media? Tapos sinabi, impeachment case si VP Sara na basura na ng Supreme Court ng Pilipinas. Shinare. Tapos nagalit ang Supreme Court. Humingi ng tulong sa NBI. Makulong. Maling-mali yung ginawa no Jean saka Nelson. I'm sorry pero wale. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Na nabokya tayo dito sa prank ng dalawang kasama ni Marcoleta. Post your comments below.